What is up guys? Another day, another vlog. So today, ang topic natin is all about Napier grass. So magkano nga ba ang pwede nating kitain sa pagbebenta ng Napier grass? So by the way, ako nga pala si Ernest Debentipo and welcome back dito sa ating YouTube channel, Endo's World. So for the past few weeks, hindi tayo nakapag-vlog dito sa province kasi nga andun tayo sa Manila and busy pa rin talaga tayo sa trabaho natin. So ang topic natin today, tulad na ng nabanggit natin, is magkano nga ba ang pwede mong kitain sa pagbebenta ng Napier grass. So dito sa province, pwede ka magtanim ng Napier grass, pwede rin naman na ibang klase ng ating ipapakain sa mga alaga nating kambing. Pero itong topic natin na ito is napaka-importante kasi nga marami tayong farmers na nagtatanong kung magkano nga ba ang kinikita natin dito sa Napier grass. So guys, dito tayo nanguha ng ating pinapakain sa mga alaga nating kambing, and at the same time dito na rin tayo nanguha ng ating pangbenta na cuttings. So bago tayo mag-umpisa sa pagtatanim ng Napier grass, meron tayong mga advantages and disadvantages na itatakil dito sa ating topic. So sa mga hindi nakakaalam ng history pala ng Napier grass, kung saan nga ba nanggaling to, by the way, ito pala yung variety ng Pak Chong Napier grass. So itong variety na ito is nanggaling sa farm ng ating kaibigan. So nanguha lang tayo ng cuttings before. So ayun, naparami natin and ito na sila ngayon. Meron din tayong tanim dun sa property ng aking lola. So nanggaling siya sa Thailand. So dinevelop siya in crossbreed na dalawang klase ng tanim, yung ordinary daw na Napier and yung Pearl Millet. So ayun, syempre magaling yung mga nagde-develop ng mga gantong klase ng variety ng Napier grass, kaya laking pasalamat natin kasi nga ito yung variety na maganda. And pares din sila dun sa ibang klase ng mga giant Napier, yan yung tinatawag nila, na magandang variety rin kasi unti-unti nilang dine-develop kung ano yung mas makakaganda sa ating mga alagang livestock, especially sa mga kambing, kabayo, tapos sa mga ruminants, ganyan. So guys, ang advantage ng pag-aalaga ng Napier grass, so iunahin natin yung advantages ha. Sa pag-aalaga ng Napier grass, hindi na siya sobrang hassle. So mataas din ang kanyang crude protein, 14 to 18% ang kanyang crude protein, na which is napakaganda sa ating mga alagang kambing or mga iba pang alagang livestock na ruminants. Dito sa pag-aalaga ng Napier grass, napakadali lang niyang itanim. Syempre yung pinakita natin sa mga last videos natin noon na nagtanim tayo ng Napier grass. So kung maalala nyo, nagtanim tayo dito at ito na yung resulta. Bale, kailangan nyo lang magtanim kayo, depende sa distance, pero mas maganda kasi pag may pagitan siya na at least may 1 meter man lang yung pagitan niya, para pag yung dumami na sila or may recruit na siya, hindi sila magsisiksikan. So itong sa akin, nagsiksikan lang yan dahil nga hindi na asikaso na mabuti ni Airpat, kasi nga syempre busy rin siya sa ibang bagay at senior na siya, hindi na siya pwedeng magbuhat ng medyo mabibigat na mga grass. So ito, kailangan ito pag nagtatanim kayo, 30 to 45 degree angle ang pagtatanim ninyo, tapos kailangan talaga magtanim kayo, napapatubigan ninyo para maganda yung tubo, tapos lalagyan nyo rin ng fertilizer. So ang kagandahan pa ng nagtatanim kayo ng Napier grass is sa first harvest, maka-harvest na kayo after 90 days and the rest is every 45 days. So napakaganda niya compare natin sa ibang grass na kailangan nyo pang kunin sa bukid. So ito, lalo pag rainy season, napakaganda niyang itanim. So yung advantages niya is always may available kayong pwedeng ipakain sa mga ruminants ninyo pag kailangan nyo ng grass. So dito sa aking taniman, makikita ninyo, makapal-kapal na siya at saka maganda na rin na ipakain itong mga to. So marami pang advantages itong ating Napier grass. Ang next naman is yung disadvantages. Kung mapapansin ninyo, ayan na yung mga Napier grass natin na sobrahan na rin nga sa taas. So habang tumatagal, pag tumatas ang ating Napier grass, pumapayat yung kanyang stalks. So mas maganda na at early age or 45 days lang ng ating Napier grass, i-harvest na natin kasi yun yung age na pinakamagandang ipakain sa ating mga alagang livestock. So gaya nitong ating taniman, dati ang height lang nito is nasa 8 feet. So medyo mababa at maganda pang ipakain. Ngayon nasobra na sa taas. So habang tumatagal, ang disadvantages niyan, bumababa yung nutritional content niya. Pero meron pa rin namang nutrition niyan.
Ang kagandahan lang talaga na mas bata yung Napier grass mo is mas mataas yung kanyang nutrisyon. So, ang disadvantages pa dyan, kapag napatagal nyo or napabayaan nyo yung Napier grass, tignan nyo yung mangyayari, pupunta siya sa lupa, matutumba, at the same time, doon na rin tutubo yung mga panibagong regrowth niya. So, habang tumatagal, ang Napier grass, pag napapabayaan ninyo or natouch siya sa lupa, pumapayat yung tubo. Ayan, kagaya niyan. So, from pagiging mataba, nagiging payat, and mas mababa yung kanyang nutrisyon. So, sa pag-aalaga ng Napier grass, kailangan din talaga nilalagyan nyo siya ng fertilizer, pwedeng organic fertilizer, or pwede rin naman yung mga nabibili sa poultry supply. So, dito sa atin, both yung nilalagay natin, nabibigay tayo ng inorganic at organic fertilizer. So, sa pag-aalaga ng Napier grass, hindi ka naman ma-stress kasi hayaan mo lang siya. Lalo pag rainy season, ayan, tutubo at tutubo talaga siya. Hindi rin siya namamatay during summer basta napapatubigan mo. At least, once a week, pwede na rin yun kasi ganun ang ginagawa natin dito. All year round, meron kang stock na pagpakain mo sa mga alaga mo. Pwede mo rin siyang gawing silage or ipakain mo siya cut and carry, gigilingin mo, mas maganda para yung stocks niya hindi masasayang. So dito sa ating mga tanim na Napier, marami na rin talaga tayong napagbentahan. So yun nga yung topic natin for today, kung magkano na nga ba ang kinita natin sa pag-aalaga at pagbebenta dito sa ating mga tanim na Napier grass. Just imagine, kapag nag-aalaga kayo ng Napier grass, isa lang yung stick na itutusok nyo, pero tignan nyo naman kung gaano karami yung naging stock dito. So kailangan talaga to, pag ina-harvest nyo din, nakasagad talaga sa lupa. Bale ito, nagmadali lang tayo kasi may bumili ng cuttings natin last day. So hindi na natin naisagad sa lupa. Pero papadoblehan natin yan. Kailangan nakasagad sa lupa para yung regrowth niya is manggagaling din sa lupa. Saka tayo magbibigay ng fertilizer para mas maganda yung tubo niya. Ayan o, tignan nyo naman. Isang stick lang, ganyan nakarami naging resulta. So papakinabangan nyo siya 5 to 8 years. So hindi naman forever kailangan nandyan yung una yung tinanim na pakchong kasi habang tumatagal lumiliit talaga yung tubo niyan. So kailangan kapag tumagal na, bubungkalin mo yan tapos papalitan mo ng panibago. Kasi meron yung mga nagpa-farm na ang style nila isinahayaan na lang nila. So bumaba pa po yung nutrition nun. Kailangan talaga papalitan mo pa rin yan para every time na magkukuha kayo ng ipapakain nyo sa mga livestock nyo, mataas pa rin yung nutritional content nya. At ayun na nga, napakita natin yung mga advantage and disadvantages itong ating mga Napier grass. So, kung meron pa kayong may dadagdag, may sasuggest or may i-comment, i-comment nyo na lang below kung ano pa yung kulang na nasabi natin dito sa ating Napier grass. So ngayon proceed naman tayo kung magkano nga ba ang kinita ko na dito sa pagbebenta ng Napier cuttings. Siyempre may potential siya kasi hindi naman ako masyadong gumastos dito sa pagtatanim nito. And posible ka rin kumita basta kaya mong ibenta yung ating Napier grass. So as of now kasi nakapagbenta na tayo ng 1,000 plus na cuttings. So dito sa atin nagbebenta tayo ng Napier grass cutting 3 pesos each. So sa iba, nagbebenta sila sa online, makikita nyo merong 12 pesos, merong 15 pesos, or depende talaga kung saang location or depende sa farm kung magkano yung benta nila kasi syempre nagbabayad pa ng tax yun kapag meron kang shop sa Shopee or sa Lazada, yung shipping fee pa nun, yun, marami siyang binabayaran kaya mas mataas yung presyo. Pero dito sa atin, 3 pesos each lang yung pagbenta natin dito. So sa 1,000 na piraso mahigit, compute natin, sabihin natin 1,000 lang na pagbentahan ko na cuttings. So times 3 mo, meron agad akong 3,000. So hindi ako masyadong magpakahirap, hinayaan ko lang na tumubo dyan yung Napier and naparami natin. So yun naman ang kagandahan dito sa Napier, hayaan mo lang talaga siya. Pero yung term na hayaan, not literally natahayaan mo siyang tumubo lang dyan. Kailangan pa rin niya ng fertilizer, organic or inorganic, para mas maganda yung tubo ng ating Napier grass. So ganun lang, kapag nagpa-farm kayo, talagang yung ipapakain nyo sa mga livestock nyo is kailangan din alagaan para yung ibinibigay nyong nutrisyon doon sa halaman na ipapakain nyo sa mga livestock nyo is mas mataas at mas maganda yung ma-absorb ng kanilang katawan. So muli guys, ito ang inyong Koy Entong na nagsasabing happy farming sa inyong lahat. See you next time and ingat po kayo lagi.
Bye!